Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, huwag niyong kalilimutang isubscribe ang YouTube channel na ito. Maraming salamat! Ang ating aralin sa araw na ito ay ang ikawalong aralin sa ikatlong markahan. Ito ang pagbasa ng mga babala. Bago natin simulan ang ating aralin, narito ang mga dapat at di dapat gawin habang nasa online class. Una, ugaliing nakamute ang microphone upang maiwasan ang ingay. Buksan lamang ito kapag tinawag o kung may pahintulot ng guro. Ikalawa, buksan ang camera upang makita kayo ng iyong guro, pati na rin ang inyong magagandang gawa. Ikatlo, gamitin ang whiteboard o chat box sa pagsagot sa mga gawain. Ikaapat, huwag pipindutin ang present now na nasa ibabang bahagi ng inyong screen. Ang panglima, iwasan ang pag-alis-alis sa pwesto kapag nag-umpisa na ang klase. At ang panghuli, makinig sa guro at masiglang makisali sa talakayan. Bago tayo tumungo sa ating aralin, siguraduhin niyo munang mayroon kayong whiteboard o malinis na papel. Ito ang panuto. Basahin ang salitang ipapakita sa screen at bilangin kung ilang pantig ito. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang tapusin ang gawaing ito. Tapos na ang 15 segundo. Tignan natin kung parehas tayo ng sagot. Binata. Ang binata ay may 3 pantig. Sumasayaw. Ito naman ay mayroong 4 na pantig. Aklat. Ito'y mayroong 2 pantig. Bago tayo tumungo sa ating panibagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Narito ang inyong dapat gawin. Iugnay ang larawan sa hanay A sa ngalan nito sa hanay B. Muli, bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang sagutin ang gawaing ito. Kung kayo'y may hawak na whiteboard, maaaring isulat na lamang sa bawat bilang ang letra ng tamang sagot. Tapos na ang 15 segundo. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tama ba ang nakuha ninyong sagot? Mahusay! Ngayon, maaari na tayong tumungo sa ating panibagong aralin. Nakikita niyo ba ang nasa larawan? Ano kaya ito? Tama! Ito ay isang sasakyan. Kapag ito'y nakikita ninyo, ano ba ang pumapasok sa inyong isipan? Tama! Field trip. Field trip din ang nasa isip ko. Nakapag-field trip na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayong panahon ng pandemic, nakakapag-field trip ba ang mga mag-aaral? Tama! Hindi maaaring lumabas o mamasyal, kaya hindi tayo nakakapag-field trip. Ngunit tatanungin ko kayo, gusto niyo bang mag-field trip tayo? Magaling kung ganun. Dahil kahit hindi tayo pwedeng lumabas, naghanda ako ng isang virtual field trip sa isang napakagandang parke dito sa ating bansa.
Handa na ba kayo? Handang-handa na rin ako. Tara, tayo ay mamasyal sa lugar na ito. Magandang umaga mga bata. Narito tayo ngayon sa Luneta o Rizal Park. Matatagpuan ito sa lungsod ng Maynila. Ang Luneta ay isa sa makasaysayang lugar sa ating bansa. Bago ka pumasok sa Luneta, makikita mo ang malaking karatulang ito. Nakasulat dito ang mga paalala na dapat sundin habang nasa loob ng parke. Kailangan mo ring maghugas ng kamay at siguraduhing suot mo ang face mask at face shield para makaiwas tayo sa kumakalat na sakit, ang COVID-19. Napakalinis na kapaligiran dito at upang mapanatili ang kalinisan, ang larawang ito ay babala na bawal magtapon ng basura dito. Dito sa Luneta, makikita ang pinakamataas na flagpole sa buong bansa. Nandito rin ang monumento ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, na bukod sa mga gwardyang nakabantay rito, napapalibutan rin ito ng makakapal na kadena na nagsisilbing babala na bawal itong lapitan. Upang bumalik ang ganda at kapal ng damuhan sa parke, ipinagbawal ang pag-apak at pag-upo rito. Naglagay din sila ng babala para rito. Nandito sa loob ng Luneta ang Rizal Auditorium. Noong wala pang pandemya, pinagdarausan ito ng concert ng iba't ibang banda. Maraming basurahan dito sa Luneta. Ito'y para makaiwas ang mga tao sa pagtapon ng basura kung saan-saan. Para makarating sa kabilang bahagi ng Luneta, siguraduhin tama ang dinadaanan mo. Basahin ang nakasulat sa babalang ito. This way. Tama, dito ang daan. Mag-ingat sa pagtawid. Dito ang tamang tawiran. Yan ang ibig sabihin ng babalang nakikita mo. Sa pedestrian lane, tumatawid ang mga tao. Narito na tayo sa kabilang bahagi ng Luneta. Ang nakikita natin ay ang National Museum. Sa dami ng magagandang bulaklak dito, hindi maiiwasang mamangha ang mga tao, pero maiiwasan ang pagpitas dito dahil sa babalang ito. Narito sa kabilang bahagi ng parke, makikita ang napakalaking estatwa ni Gat Lapu-Lapu. Aakyat ka ng hagdan bago makalapit sa kanya. Mataas ito, kaya mabuti nang may babala na nagsasabing mag-ingat tayo. Ayun, may babala na nagsasabing bawal pumarada dito. Delikado kasi sa mga tao kung may sasakyan sa loob ng parke, kaya mabuti nang sigurado. Nandito rin sa Luneta ang napakalaking mapa ng Pilipinas na kung tawagin ay relief map. Ayan, hindi lang ganda ng Luneta ang nakita natin sa virtual field trip na ito. Nakita rin natin ang iba't ibang babala na dapat sundin upang tayo'y makaiwas sa sakuna o aksidente habang tayo'y nasa paglalakbay. Ako nga pala si Teacher Hishi. Masaya ako na nakasama ko kayo. Ayan. Nagustuhan niyo ba ang ating virtual field trip sa Luneta? Nagustuhan ko rin ito at masayang-masaya ako na nakasama ko kayo. Ngayon, sagutin natin ang ilang katanungang ito. Unang tanong,
Ano-ano ang nakita ninyo sa Luneta habang tayo ay nasa virtual field trip? Tama! Nakita ninyo ang magagandang lugar at bagay sa loob ng Luneta, tulad ng monumento ni Dr. Jose Rizal, estatwa ni Gat Lapu-Lapu, pinakamataas na flagpole sa Pilipinas, at ang relief map. Bukod dito, nakita rin ninyo ang iba't ibang babala sa paligid. Ikalawang tanong, ano-ano ang mga babalang nakita ninyo habang tayo ay nasa virtual field trip sa Luneta Park? Tama! Narito ang mga babalang nakita ninyo habang tayo ay namamasyal. Ito rin ay ang mga babalang madalas makita sa paligid. Ang larawang ito ay ang babala na nagsasabi kung saan ang tamang tawiran. Ito naman ay nagsasabi na bawal tayong magkalat o bawal magtapon ng basura. Ang larawang ito ay babala na nagsasabing bawal tayong pumitas ng bulaklak. Ang larawan namang ito ay nagsasabi o nagbibigay paalala na bawal pumarada sa lugar na ito. At ang babalang ito ay nagpapaalala sa atin na dapat nating ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Ito naman ay nagsasabi na kailangan nating suotin ang ating face mask. Ito naman ay nagsasabi na kailangan nating panatilihin ang social distancing. At ang huling larawang ito ay nagsasabi o nagpapaalala sa atin na ito ang tamang daan. Ang mga larawang ito ay mga paalala na nakaguhit o tinatawag nating mga babala. Bukod sa mga babalang nakaguhit, may mga babala rin na nakasulat tulad ng mga ito. Bawal tumawid, gamitin ang overpass. At mag-ingat, madulas ang kalsada. Batay sa ating napag-aralan at mga halimbawa ng mga babala na ipinakita sa inyo, sagutin natin ang tanong na ito. Ano ang kahulugan ng babala? Tama! Ang babala ay munting paalala sa pagiging maingat. Nagpapaalala ito ng mga bagay na hindi dapat gawin upang maiwasan ang aksidente o sakuna. Bakit mahalaga na sundin natin ang mga babala? Tama! Upang makaiwas tayo sa mga sakuna o aksidente. Kailangan din itong sundin upang hindi tayo maparusahan. Dahil ang mga babalang ipinasusunod sa atin ay may kakambal na kaparusahan kapag hindi natin ito sinunod. Kaya kailangan natin itong sundin. Ngayon sagutin natin ang gawaing ito. Sabayan niyo akong basahin ang panuto. Basahin at ayusin ang mga salitang nasa kahon upang mabuo ang babala na nasa larawan. Narito ang halimbawa. Nakikita ninyo ang babala at ang mga salitang nasa kahon ay pumarada. Dito, bawal. Ayusin natin ito upang mabuo natin ang angkop na babala para sa larawan. Ayan, bawal pumarada dito. Ngayon, sagutin natin ang unang bilang. Ugaliing, kamay, maghuhugas, ng. Anong babala kaya ito? Tama! Ugaliing maghugas ng kamay.
Ikalawang bilang. Magsuot, face mask, pakiusap, ng. Ayusin ang mga salita upang mabuo ang babala. Ayan, ang angkop na babala para sa larawan ay pakiusap, magsuot ng face mask. Pangatlong bilang, social distancing, ang panatilihin. Ano kaya ang angkop na babala para sa larawang ito? Tama, panatilihin ang social distancing. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Mahusay! Ngayon, tumungo tayo sa ikalawang gawain. Sabayan niyo ulit akong bumasa ng panuto. Sumulat ng isang babala batay sa larawan. Halimbawa, may ipapakita akong larawan na tulad nito. Sumulat kayo ng babala para sa larawang iyan. Huwag maglalaro ng apoy. Yan ang angkop na babala para sa larawan. Ngayon subukan natin sa unang bilang. Sumulat kayo ng babala batay sa nakikita ninyo. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Tapos na ba mga bata? Sabay-sabay nating ipakita ang ating sagot. Ayan, bawal ang alagang hayop dito. Magaling. Ikalawang bilang. Ayan, sumulat kayo ng babala batay sa larawang nakikita ninyo. 10 segundo muli ang ibibigay ko. Tapos na ba mga bata? Sabay-sabay muli nating ipakita ang ating sagot. Bawal pumitas ng bulaklak. Mahusay mga bata, napakagaling nyo nang sumulat ng babala. Ngayon naman, natutunan mo, sabihin mo. Sagutin mo ang tanong na ito. Ano ang tawag natin sa mga paalala na nakaguhit o nakasulat? Madalas itong nakikita sa paligid. Ano kaya ito? Tama, ang tawag natin dito ay mga babala. Ngayon, sagutin natin ang gawaing ito. Kumplituhin ang pahayag sa ibaba. Piliin ang sagot sa loob ng kahon para sa bawat patlang. Narito ang mga salitang pagpipilian ninyo. Babala, sundin, paalala, aksidente. Narito ang pahayag na dapat nating kumplituhin. Ang mga blank ay munting blank na dapat nating blank upang makaiwas tayo sa mga sakuna o blank. Mayroon kayong 10 segundo upang tapusin ang gawaing ito. Tapos na ba mga bata? Sige, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Narito, ating tandaan. Ang mga babala ay munting paalala na dapat nating sundin upang makaiwas tayo sa mga sakuna o aksidente. Nakuha ba ninyo mga bata?
Mahusay! Ngayon naman, natutunan mo, isabuhay mo. Naritong muli ang isa pang gawain. Sabayan niyo akong basahin ang panuto. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsunod sa babala at X naman kung hindi. Unang bilang. Ang mga bata ay may suot na face mask. Sumusunod kaya sila sa babala? Tama. Sila ay sumusunod sa babalang nakadikit sa puno. Ikalawang bilang. Ang lalaki ay nagtatapon ng basura sa wastong tapunan. Sumusunod ba siya sa babala? Tingnan natin kung tama. Ayan, tama. Sumusunod siya sa babalang nakasulat sa puno. Ikatlong bilang. Pumipitas ng bulaklak. Sumusunod kaya ito sa babala? Tingnan natin ang sagot. Hindi, dahil nasa puno ang babala na nagsasabing bawal pumitas ng bulaklak. Ika-4 na bilang. Sumusunod ba sila sa babala? Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Ayan, tama. Dahil sumusunod sila sa babalang nakadikit sa puno na nagsasabi na dito ang tamang tawiran. Pang-5 at panghuling bilang. Sumusunod ba sa babala ang bata sa larawan? Tingnan natin kung ano ang sagot. Hindi. Hindi niya sinusunod ang babala na nakadikit sa puno na nagsasabi na huwag maglalaro ng apoy. Nakuha niyo ba mga bata ang tamang sagot? Mahusay kung ganon. Binabati ko kayo. Ngayon tumungo tayo sa pagtataya. Basahin ang mga babala at piliin ang letra ng larawan na angkop dito. Unang bilang. Panatilihin ang social distancing. Ano kaya ang angkop na larawan para sa babalang ito? Ito ba ay letrang A o letrang B? Isulat ang inyong sagot sa whiteboard. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ayan, letrang B. Ikalawang bilang. Bawal magtapon ng basura dito. Ano kayang larawan ang angkop para sa babalang ito? Nakasagot na ba kayo mga bata? Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ayan, letrang A ang tamang sagot. Ikatlong bilang. Dito ang tamang tawiran. Alin kaya sa mga larawang iyan ang angkop sa babalang nasa itaas? Tapos na ba kayo? Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Letrang B. Ika-4 na bilang. Bawal ang alagang hayop dito. Ano kaya ang angkop na larawan para sa babalang iyan? Ito ba ay letrang A o letrang B? Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Letrang B. Magaling. Ika-5 at panghuling bilang. Ugaliing maghugas ng kamay. Alin kaya sa dalawang larawang iyan ang angkop para sa babala? Letrang A o letrang B? Tignan natin kung wasto ang inyong sagot. Letrang A. Mahusay mga bata.
sigurado akong nakakuha kayo ng mataas na puntos. Para naman sa inyong takdang aralin, narito ang inyong gagawin. Sa isang malinis na papel, gumuhit o gumawa ng angkop na babala sa loob ng tahanan na dapat sundin ng inyong pamilya. Ipaskil ito sa lugar kung saan makikita ng lahat ng miyembro ng pamilya. Magaling! Hanggang sa susunod mga bata, samahan niyo ulit si Teacher Hishi.